watching Best of Tagaytay, where we discover and explore new things in the city. I am your resident travel vlogger, Bay, at para sa ating pangalawang episode, pupuntahan natin yung mga lugar sa Tagaytay na nakakapagbigay sa atin ng peace of mind. So, 3 lugar ito. So, yung unang peace of mind na mabibigay na sa atin is kung gusto mong magnilay-nilay. Pangalawang lugar na pupuntahan natin ay kung gusto mong magkaroon ng peace of mind to inspire your creative self again. At yung last is peace of mind para maalis lahat-lahat ng mga stress sa buhay mo. So, pwedeng sa school, pwedeng sa work. So, ano pang hinihintay nyo? Tara na! Along silang lang yun, guys. Malapit lang siya kung taga Cavite kayo or Laguna. So doon, wala namang entrance fee. Pwede naman kayong pumunta anytime. And ngayon, limited lang yung mapupuntahan nyo doon. Kasi yung Pink Sisters, malaking space siya. May mga park na pwede kayong pasyalan. Pero dahil sa pandemic, sarado siya ngayon. Pero pwede pa rin kayo magsilba. Daroon pa naman nagtitisa doon. And sa labas, sa parking, may mga nagtitinda ng mga pasalubong na pwede nang bilhin. So, ayun, sana tulungan natin yung mga naghahanap buhay dito. Kasi alam ko, 3 for 100 lang meron ka nang mabibili na pagkain. Katulad ng pastillas, tsaka mga iba't ibang klase ng tinapay. Susunod naman nating pinuntahan or pangalawa kong napuntahan at nabisita ay ang Museo Orlina. So, Museo Orlina kasi this museum is owned by Ramon Orlina. So, kaya siya Museo Orlina, obviously. Pero yon, ang entrance fee po doon is 150 pesos. So guys, nung nagpunta ako doon, kailangan munang magpa-reserve online. So, kailangan nyo magbayad ng 50% down payment. So, that's 65 pesos. Pwede nyo siyang i-deposit or pwede kayong mag-Gcash. So, sa walk-in, pagdating nyo doon, saka nyo babayaran ng food yung another 65 pesos. So, medyo pictures na nga mapapakita ko sa inyo or kanina nakita nyo na kasi bawal po doon mag-video. So, tandaan nyo po yan, bawal po kumuha ng video ng mga makikita doon or kahit sa sarili nyo bawal. So, pictures lang talaga. Very strict sila doon.
And masaya naman kung talaga nakaka-appreciate kayo ng art at mga ano siya, yung sculpture made of jewels, like crystal. So, sobrang may inspire kayo and talagang kumbaga bibilib kayo sa talento ni Mr. Ramon Orlina sa paggawa niya ng mga sculptures na yun. And aside from that, meron ding part doon sa may pinakalikod. Yun yung huli ko napuntahan na grabe ang lalaki ng mga sculptures na ginawa ng iba't iba pang artists. So kung into art kayo, that's the perfect place to go. So ito yung huli nating pinuntahan para sa ating adventure today, ang People's Park in the Sky. Alam ko kapag narinig niyo yun or nabasa niyo yun, may isip niyo agad na sa Tagaytay siya at alam niyo kung ano yung lugar ba yun. So itong People's Park, it's the best place to go if you're looking for a place to relax nang hindi kailangan ng nakahiga or nagpapahinga. So gusto mo lang ng katahimikan talaga. And kung gusto mo mag-exercise at the same time, kasi guys, talagang mapapa-exercise kayo dahil sobrang taas na. So ang entrance fee, sobrang mura lang po, 30 pesos. So sa ngayon, nung pumunta ako, actually marami-rami nang bumibisita yung mga long drive, nag-motor driving along Tagaytay. So marami ako nakasabay na bumisita. And dun sa parking, may mga makikita kayo mga tindera-tindera at mga maliliit na stores kung saan kayo makakabili ng mga kakanin or any delicacies na pwede nyo i-iwas sa pamilya nyo at sa mga kaibigan nyo as pasalubong. So aside from that, meron din mga remembrance katulad ng shirt, keychain. Di ba napakita ko na sa inyo yung sa mahogany? So meron din doon, napakarami ng choices. And pag akit ka dun sa taas, makikita niyo yung lumang building lang doon. And actually wala masyadong makikita. Ang talagang binisita mo lang talaga doon is yung napakagandang view ng Taal at yung napakalamig na simoy ng hangin ng Tagaytay. So I think kahit wala masyadong mga activities doon, guys, sobrang worth it na kasi ang ganda talaga ng place. Nasasabi mo talagang sobrang breathtaking. So, ayan. So, there you have it. Sana ay marami kayo nakuhang tips at important information sa Museo Orlina, Big Sisters Tagaytay at People's Park in the Sky. So, sana ay na-enjoy nyo kahit nanonood lang kayo dyan. Pero alam ko soon, pupuntahan nyo rin yung mga yun. So, wag niyong kakalimutan guys, kung pagod na kayong mag-commute or mag-drive pa uwi ng Cavite or saan mang probinsya kayo nakatira, pwedeng-pwede kayong mag-book ng room sa Staycation Tagaytay. Lahat ng mga kailangan nyo malaman na impormasyon nandito po sa description box or sa ating caption sa Facebook. So, thank you so much guys for watching. I'll see you on the next episode.